pagpulong natin. Ito ay ang petsa ng pagpulong, Hulyo 13, 2025. Lugar kung saan gaganapin ay sa Barangay Hall. Unang agenda ay ang pagsasaayos ng sirang street light. Pangalawang agenda, pagsasagawa ng barangay job fair. Pangatlong agenda ay ang programang pangkalikasan para sa mga kabataan. Pang-apat na agenda ay ang problema sa trapiko tuwing rush hour. At ang panglimang agenda naman ay ang pagpapaganda ng barangay plaza. Napagkasunduan sa pulong na ipa-impeksyon agad ang mga sirang street light at ipasaayos sa loob ng 2 linggo. Inaprubahan din ng barangay job fair na gaganapin sa susunod na buwan sa pagkipagtulungan sa PESO. Maglulunsad ng tree planting at eco-seminars para sa mga kabataan bilang bahagi ng pangkalikasang advokasya. Minungkahi rin ang pagtalaga ng mga traffic light sa mga balang kalsada tuwing umaga at hapon. Sa huli, sinimulan ng plano para sa pagpapalinis at landscaping ng barangay plaza upang maging maayos na pampublikong espasyo para sa lahat. Ang susunod na pulong ay itinakda sa ikalawang Sabado ng Agosto. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Kapitan Naval. At ngayon, isasagawa natin ang buwan ng pumupulong ng ating barangay. Salamat sa pagdalo, lalo na sa ating mga kagawad at mga manong. Magandang araw po. Narito ang talaan ng mga agenda para sa pulong ngayong araw. Unang agenda ay ang kalinisan at basura. Pangalawang agenda ay ang kapayapaan at curfew. At ang pangatlong agenda ay ang proyekto para sa kabataan. Ang pang-apat na agenda ay ang libreng pagpa-check up. At ang huling agenda ay ang livelihood training. Maraming salamat ng bibigyan dito. Magsimula tayo sa unang agenda. Kagawad na Negas, ikaw ang naatasan mo muna sa kalinisan. Unang agenda, kalinisan at mga kasama. Napansin ko na maraming basura sa ilang kanto sa barangay. Iminumangkahi ko ang paglulunsad ng isang clean-up drive kada Sabado at dagdag pa rito ang basurahan sa mga taong lugar. magsagawa tayo ng motion. Sino ang sumasang-ayon? Sumasang-ayon po ako. Lahat ng mabor ng panukalang clean-up drive at dagdagang basurahan, itaas ang kamay. Lahat ay sumasang-ayon. Aprobado. Ikalawang agenda, kapayapaan at curfew. Kapag may mga ilang reklamo ang natanggap na may mga kabataan na dito na sa labas tuwing hati-tabi, iminungkahi ko po na nakahigpitin pa natin ng curfew at dagdagan ng mga tamis sa barangay. Tama po yan, Kap. Wala nang respeto sa oras ng pagkabataan. Iminungkahi ang curfew mula alas 10 ng gabi para sa kabataan. Sino ba ang sumasang-ayon? Ako po ay pabor na para sa mga seguridad ng ating mga anak. Isinusulong ko ang misyon para sa curfew at dagdag plano. Ibuto natin. Aprobado rin. Ikatatlong agenda, proyekto para sa kabataan. Upang may nailusabito ang kabataan, nais ko pong magdaos sa barangay sport fest at libreng music dance workshop. Bilang SK leader, tutulungan mo po ang pag-organisa. Marami pong interesado dito. Maganda yan. Kailangan natin planugin ang petsa, lugar at budget. Minumungkahi ko na magtakda tayo ng komite. Sang-ayon? Ako po ay sasama sa committee. Sige. Ika-apat na agenda, libreng check-up. Sa pakikipag-ugnayan sa lokal na health center, magkakaroon po tayo ng libreng check-up at bakuna sa susunod na linggo. Pwede po bang kasama ang mga senior citizen? Opo, may special schedule po sa kanila.
Magandang balita. Ipaabot natin ito sa bawat tulong. Sekretary, pakigawa ng paalala. Opo, Kat, ipopost ko sa bulletin board at sa social media ng barangay. Ikalimang agenda, livelihood training. Kap, may partnership na po tayo sa TESDA para sa livelihood at skill training sa welding, dressmaking at baking. Kanya pa ito masisimula. Sa katapusan ng buwan, magkakaroon po tayo ng registration sa NES. Sa itong nakwa, para sa kabuhayan ng bawat isa, Sekretary. Noted po, Kap, pagtukoy na po tayo ng action. Bago tayo magtapos, may nais mo kayong dagdag na isyu? Kap, naging daw support ng sinila ko. Salamat, Skill Engineer Pakailin. Ipapagawa natin yun agad. Secretary, pag-monitor ng flow out next meeting. Opo, noted na po pagtatapos na po. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Tandaan natin, ang barangay ay mas pupundag kung tayo ay nagkakaisa. Ang susunod na pulong ay sa ikalawang sakato sa susunod na buwan. Magandang araw. Maraming salamat po, Kap. Naitala mo ba ang ating pagpupulong sa araw na ito? Opo, Kap, maraming salamat. Bilang isang SK leader, naniniwala ako na ang pagpapatupad ng liga sa aming barangay ay may malaking magandang dulot sa kabataan at komunidad. Hindi lamang nito nahuhubog ang pisikal na kalusugan at kasanayan sa esports, kundi pinapalakas din nito ang disiplina, teamwork at respeto sa isa't isa. Nagiging daan ito upang mailayo ang kabataan sa masasamang bisyo at maling gawain habang binibigyan sila ng pagkakataon na ipakita ang kanilang talento at determinasyon. Bukod dito, nakapagbubuklod ang ganitong aktibidad ng buong barangay dahil nagkakaroon ng pagkakaisa, kasiyahan at suporta mula sa bawat isa na lalong nagpapalakas sa samahan ng komunidad. Para po sa kaalaman ng lahat, nakatakda po tayo magsagawa ng barangay feeding program na layuning makatulong sa kalusugan at nutrisyon ng ating mga kabataan, lalo na sa mga mag-aaral. Bilang barangay secretary, sisiguraduhin ko pong maisasagawa ito ng maayos sa pamamagitan ng paghahanda ng opisyal na schedule, listahan ng mga benepisyaryo at pakikipag-ugnayan sa mga purok leader para sa distribution ng pagkain. Makipagtulungan din po ako sa komite sa kalusugan upang matiyak na ang ihahandang pagkain ay ligtas, malinis at masustansya. Ipapaabot ko rin po ang impormasyon sa lahat ng residente sa pamamagitan ng barangay bulletin board at opisyal na social media page upang mahikayat ang pakikilahok at suporta ng komunidad. Layunin po ng programang ito na mabawasan ng malnutrition at matulungan ang mga batang nangangailangan sa ating barangay. Bilang kapitan ng barangay, aking ipatutupad ang isang maayos na plano para sa nalalapit na fiesta upang matiyak na ito ay magiging masaya, ligtas at makabuluhan para sa lahat ng residente. Sa pamamagitan ng pagpupulong kasama ang konseho, itinatakda ang malinaw na layunin ng pagdiriwang at inihahanda ang schedule ng mga gawain. Bawat komite, seguridad, kalinisan, dekorasyon, plano at programa ay binibigyan ng tiyak na tungkulin upang magtulungan sa paghahanda. Ang mga aktibidad tulad ng parada ng kulay, misa ng pasasalamat, palarong bayan, talent show, at food bazaar ay inihahanda upang ipakita ang kultura at pagkakaisa ng mamamayan. Kasama rin sa pagpaplano ang pagbibigay oportunidad sa mga lokal na negosyante sa pamamagitan ng Tiangge at ang pagtatapos ng selebrasyon sa isang gabi ng pagsasalamat na may
konsierto at fireworks display.